taong tinamaan ng kidlat. Kanole Horror Story. Si Tulume ay tubong Visayas. Tatay niya si Orico. At sa kapanahunan na yun, edad 20 pa lang si Tulume, habang ang kanyang ama ay umiidad ng mahigit 60. Dalawa lang sila sa buhay. Wala na siyang nanay at sila'y nakatira sa gitna ng kabukiran. Sa edad ni Tulume, hindi na maiiwasan yung paghahanap ng mapapangasawa. Katunayan, hindi pinapalampas ni Tulume ang kung anumang kasiyahan sa kanilang baryo, lalong-lalo na sa plaza, dahil ito'y nagbabakasakaling magkaroon ng bagong kakilala. Isang gabi si Tulume nagpaalam kay Orico. Pupunta raw ito sa bahay ng kaibigan. Ayon naman sa kaibigan ni Tulume, meron siyang darating na bisita at ipapakilala sa kanya. Sige na itay, payagan mo na ako. Dun lang naman ako eh. Hindi naman ako makikipag-inuman. Wika ni Tulume sa kanyang ama. Sige, basta bumalik ka bandang alas 11. Oho itay. Sige na, lumakad ka na at umaambon-ambon. Oho. Pagdating ni Tulume sa bahay ng kanyang kaibigan, tuwang-tuwa siya dahil merong 3 babae na pwede niyang makilala. Kaya lang, paglapit dito ni Tulume, tinablan siya ng hiya sa katawan dahil ang 3 babaeng nakaupo sa loob ng bahay ay mahahalata mong pare-parehas mayaman. Sa itsura kung titignan, mapuputi at matatangkad at maayos sa sarili. Paring Tulume, mabuti naman at dumating ka. Wika sa kanya ng kaibigan niyang si Edwin. Pare, magandang gabi. Magandang gabi naman. Papakilala ko nga pala si Rosana, si Criselda. Sino yung isa? Wag na yan. May kasintahan na yan eh. Tulume nga pala. Criselda. Ako naman po si Rosana. Sa unang tinginan pa lang nilang dalawa ni Criselda, tila ba parehas na silang nagkakagustuhan sa isa't isa. Katunayan, wala namang okasyon ng mga araw na yun. Nagkatuwaan lang na imbitahin ni Edwin ang kanyang mga kaibigan dahil mga kaklase niya sa eskwelahan ng mga yun. At si Edwin, medyo may pagkapiling babae, kaya niya naging kaibigan ng 3 babaeng yun. Nagkainuman, nagkasayawan at nagkapalagayan ng loob si Tulume at Criselda. Sa sobrang kalasingan ni Tulume, hindi siya nakauwi sa bukid na siya namang ikinagalit ng kanyang amang si Orico. Itay, dami ko kasing nainom tsaka muulan tay, kaya hindi na ako umuwi. Wika ni Tulume. Tulume, hindi na mauulit yan. Hindi na talaga itay. Talagang hindi na, dahil hindi na kita papayagan pa. Naku, hindi pwede yan. May sinasabi ka? Wala ho itay. Sabi ko tatabas na ako. Sige. Habang nagtatabas si Tulume ng pilapil, abot tenga ang kanyang ngiti. Dahil sa naaalala ni Tulume ang mga nangyari kagabi. Hindi yung nangyaring pagdating sa kama. Hindi yon, dahil ibinukod siya ng tulugan ni Edwin. Tapos silang dalawa ni Edwin ang magkatabi, habang ang 3 babae naman ang magkakatabi sa iisang kama. Ay, sarap sa pakiramdam! Wika ni Tulume, at hindi niya alam ang tatay niyang si Orico ay naroroon. Bakit? Ano bang nangyari? Itay, nandyan ho pala kayo.
Oo, kanina pa. Napapansin ko, yung tinatabas mo kabilis mong natapos. Nakarating ka agad sa dulo. Tapos, malinis na malinis. Mukhang mainam yata yung pinuntahan mo Mas lalo kang sumisipag sa trabaho. Iba na talaga ang merong nililigawan. Hindi ba, Tolome? Hindi naman po, Itay. Anong hindi? Aminin mo o hindi? Nakikita ko sa klase ng mukha mo. Alam mo anak, ganyan din ako noon, nung kabataan ko. Mas mahirap pa ang sitwasyon sa pangliligaw noong araw. Kailangan mong suyuin ng magulang. Ganun po ba? Ganun na nga. Teka, sino ba yung babaeng nakilala mo kagabi? Itay naman Wala. Hoy, Tolome, umamin ka na. Sino ba yon? Si Criselda, Itay. At sino naman yung Criselda? Taga Cebu. Cebu? Kalayo ng Cebu dito. Doon ho kasi nag-aaral si Edwin. Medyo bakla yun Kaya yun, naging kaibigan niya yung 3 babae tapos pinakilala sa akin yung isa. Itay, ang ganda-ganda ni Criselda. Maputi, maayos sa sarili, tsaka hindi maarte. Tapos ayon kay Edwin, mayaman daw ang mga yun. Mayaman? Nahihibang ka na ba, Tolome? Hindi ka ba nahihiyang dumikit sa mga mayayaman na dalagita? Tignan mo na may sarili mo. Nagpunta ka roon kagabi, nakatsinelas ka, tapos yung kuko mo tad-tad pa ng lupa sa loob, ni hindi ka man lang nag-ayos. Itay naman, akala ko ba naiintindihan niyo ako? Oo, kanina. Pero nang malaman ko na mayaman pala ang babaeng yon, maling konsintihin kita. Diyan na nga kayo, Itay. Ang gulo-gulo niyo Ang ikinagulat ni Orico at ni Tolome, pagbalik nila ng kanilang kubo, si Edwin at yung 3 babae ay naroroon. Edwin, andito pala kayo. Magandang umaga, Criselda, Rosana, at sa'yo. Magandang umaga rin. Sabi kasi ni Edwin, umalis ka na raw kaninang maga, hindi ka nagpaalam sa amin. Oo, kasi natutulog pa kayo siya nga pala. Pasensya na. Anong gusto nyo? Kape? Tubig? Basta kung anong gusto nyo. Marami akong alagang manok dito. Pwede ko kayong ipagluto. Kung gusto nyo, bibe o kaya gusto namin yung exotic. Exotic? Katulad ng gusto sana namin yung gumagapang sa lupa. Yung susuhong. Wala pa ngayon kasi nagtatabas pa lang kami ng tatay. Sa isang araw pa lang kami mag-aararo. Ganun ba? Meron ba kayo yung manok na kulay itim? Manok na kulay itim? Oo, meron pang isa doon. Teka, sandali Sandali lang Hindi alam ng tatay ni Tolome na kinarne niya yung manok na kulay itim. Nagulat na lamang si Orico nang binabalahibuhan na ito ng kanyang anak. Kahit nagalit na noon si Orico sa kanyang anak, hindi niya magawang pagalitan. Idinadaan na lang sa ngiti ng matanda yung kanyang galit. At nang makaluto na, heto na at kumain na sila. Mas lalong na-inlove si Criselda kay Bartolome nang matikman nito ang napakasarap na luto. Wow! Ikaw nagluto nito, Tolome? Oo. Baka naman si Tatay Orico nagluto niyan. Hindi. Si Tolome talaga ang nagluto niyan. Magaling yung bata na yan Hindi ba, anak? Oo, Tay. Makalipas ang 1 linggo, masyadong napapadalas ang pagdalaw nila Criselda sa bukid dahil gustong-gusto nila ang klase ng simoy ng hangin doon. Bukod sa presna, masarap pa sa pakiramdam. Criselda? Ano yon, Tolome? Buti hindi ka natatakot na pumunta rito kasi ang layo ng bahay namin. Tapos dadaan pa kayo sa makitid na daanan.
Buti hindi ka natatakot na mahulog sa putik. Ano ka ba? Ayos lang yun. Saka isa pa, hindi naman ako nag-iisa. Yun nga. Si Edwin. Ewan ko dun. Siguro kumuha ng mangga. Mangga? Oo, kasi naglilihi yung isa. Ay, kaya naman pala. Criselda? Ano yun? Pwede ba kitang... Ha? Pwede bang manligaw? Hindi. Nako, Tulume. Oo na, sige na, sinasagot na kita. Anong sabi mo? Sinasagot na kita, kahit di ka pa nang liligaw. Kasi alam mo, nung una pa lang nakita ko na yung mga katangian ng lalaking hinahanap ko sa'yo. Talaga? Oo. Yes! Tuwang-tuwa si Tulume. Hindi man niya masabing liligawan niya si Criselda pero sinasagot na siya. Naging sila nung araw na yun. Tinandaan ni Tulume ang petsa 5. Ito yung araw na sa buong buhay niya ay ngayon pa lang siya naging masaya ng ganon. Tulume, baka naman gusto mong pumunta sa bahay. Sa Cebu? Oo, ipapakilala kita kay Mamit Daddy. Nako, mukhang tagilid yata tayo dun at saka, di ba may pera kayo tapos ako ganito lang? Hindi ba nakakahiya? Ay nako Tulume, pag ganyan ng ganyan, baka hindi tayo magtagal. Gumawa ka ng paraan para makilala mo yung magulang ko. Oo, sige. Lumipas pang muli ang 1 linggo. Napakasipag sa trabaho ni Tulume at pansin na pansin ito ni Eurico at ginusto naman yon ng matanda. Aba, nasobrahan ng sipag ang batang ito. Hindi naman Tay. Siya nga pala, Tay. Meron sana akong ilalambing sa inyo. Ano yon? Tay, kasi si Criselda kami ni. Alam ko. Alam nyo? Sinabi sa akin ni Edwin. Ano ba ilalambing mo ha, bata ka? Itay, kasi pinapupunta ako ni Criselda sa kanila. Bakit daw? Itay, ipapakilala raw ako sa magulang niya. Itay, konting pabor naman nakakahiya pwede bang turuan nyo naman ako kung paano sasabihin ko ron? Sige anak, nakikita ko na ang sasabihin sa iyo ng magulang ni Criselda. Hindi ba't si Criselda ay merong kaya sa buhay, tapos tayo'y dito lang sa bukid nakatira? Malamang sa una natatanungin kung anong trabaho mo, saan ka nag-aaral. Sabihin mo ang totoo, huwag kang mahihiya. Sabihin mo, mahirap lang po kami. Pero kahit na ganito lang ang buhay namin, kung sakaling magiging asawa ko ang anak ninyo, hindi ko po hahayaan na magutuman yan. Yun lang Itay. Syempre hindi lang yon. Sabihin mo mahal na mahal mo yung anak niya. Talaga? Oo. Lumipas ang 2 linggo. Heto na at pormado na si Tulume. Dumaan ito sa bahay nila Edwin. Parehas pa sila ni Edwin na nakasuot ng pormang-porma. Yung kanilang mga buhok ay nakahagod at nakasuot pa ng long sleeve na polo, nakapantalon, tapos nakasapatos ng tulis. Aba, ganda ng porma natin Tulume. Wika ni Edwin. Para namang hindi siya. Teka, ba't nakasuot ka ng ganyan? Di ba ako lang ang importante doon? Siyempre. Kailangan. Parehas tayong formal. Nakakahiya naman umakyat sa malaking bahay nila Criselda kung ikaw lang ang nakaporma, di ba? Kailangan mabango ang dating. Sa bagay. Sige, tara na. Habang nasa biyahe sila Tulume ay kinakabahan na ito. Nasiraan pa nga ang kanilang sinakyan, kaya't nakarating sila doon bandang 7:00 ng gabi. Hindi pa man sila nakakatawag sa gate ng bahay nila Criselda. Biglang nagbukas yun at si Criselda ang bumungad sa kanila.
Oh, ba't ngayon lang kayo, Tolome? Edwin, kanina pa kayo inaantay ni Mami at Daddy. Sige, aahon na kami. Susunod na kami dyan. Dalian nyo. Pagharap nilang dalawa sa mesa kung nasaan ang Mami at Daddy ni Criselda, nagtataka ang Daddy kasi kung bakit. Sino raw ba yung dumating? Bakit daw ganyan ang kasuotan? Para daw kasing pupunta sa sayawan ng tinikling. Alam nyo ba kung ano ang tinikling? Hindi na natin ipapaliwanag. Anak, sino ba dyan ang manliligaw mo? Tanong ng Daddy ni Criselda. Daddy, hindi po siya manliligaw. Kasintahan ko po si Tolome. Sino dyan? Daddy, malo po, magandang gabi po. Tolome nga po pala. Tinitignan si Tolome mula sa ulo hanggang sa paa. Bakit ganyan ang kasuotan mo? Ano po, para po formal? Formal sige. Maupo ka na dyan at kumain tayo. Kumain muna silang dalawa bago sila husgahan ng Daddy ni Criselda. Tolome, ano bang tinapos mo sa buhay? Ilang taon ka na ba? Ganito pa lang po ako, tsaka hindi nga po ako nakaabot ng college. Ganon. Tolome, alam mo bang ang anak ko mataas ang pangarap ko dyan. Gusto kong maging nurse yan sa abroad, kagaya ng aking asawa. Tolome, sabi mo sa bukid ka nakatira. Opo. Tolome, hindi mo ba alam na allergy ako sa mga taong kagaya mo? Sir, sa akin po. Pati ikaw? Huwag naman po. Tumahimik ka. Opo. Tolome, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo na hindi kita gusto para sa anak ko. Maliwanag? Pero Daddy, anong Daddy? Pero, nagmamahalan po kami. Nagmamahalan? Criselda anak. Dad? Paalisin mo na to. Hiwalayan mo na siya. Pag hindi ka sumunod sa gusto ko, ipadadala kita sa abroad. Hinding-hindi na kita hahayaan pang makauwi dito. Pero Dad, sumunod ka. Tolome, Edwin, tayo na. Paglabas nilang dalawa, nagkaiyakan pa si Tolome at Criselda. Criselda, paano ba ito? Parang hindi yata ayos Talagang hindi ayos, Tolome. Ayokong magkalayo tayong dalawa. Gusto ko sanang sumama na sa'yo. Nako, Criselda, parang nakikita ko na kung anong kayang gawin ng daddy mo. Pwede bang ganito na lang? Siguro dapat ipagpatuloy ko muna yung pag-aaral ko, tapos pag nakatapos na ako pwede na sigurong ipagmalaki yun sa daddy mo. Hindi pa rin, hanggat wala siyang nakikitang accomplishment mo sa buhay. Nako, siguro hindi talaga para tayong dalawa sa isa't isa, Criselda. Ano ka ba, Tolome? Sumusuko ka na, ganun lang? Kasi nakakapanghina ng loob. Sige, ganito. Dito lang kayong dalawa. Diyan sa may puno na yan. Abangan nyong makatulog si Daddy. Yun yung kwarto niya. Kapag nagpatay na ng ilaw, ibig sabihin tulog na. Tapos lalabas ako, sasama na ako sa'yo. Hindi pwede yun. Baka patayin tayo ng daddy mo. Hindi niya gagawin yun. Sige. Sumama na si Criselda kay Tolome. Kakuntsaba pa ang baklang si Edwin. Inuwi ni Tolome sa kanilang bahay si Criselda at labis na ikinagulat ng kanyang ama. Por Diyos por Santo! Tolome anak! Ano ba itong ginawa mo? Criselda iha, sigurado ba yung desisyon mo? Base sa kwento ng anak ko talagang matapang ang tatay mo. Baka ipamasaker kami dito niyan.
Hindi naman po siguro, Tatay Orico. Mabait naman po ang daddy ko, baka ho na nabigla lang kasi ang ini-expect niya, mayaman din po yung magiging kasintahan ko. Kahit na, hindi dapat ganun. Maling makipagtanan. Kailan lang kayo nagkakilala tapos heto na agad. Napakabilis naman ng kaganapan. Hayaan nyo na po. Walang nagawa ang matandang Orico nang silang dalaway magtanan. Bilang respeto sa kanilang dalawa, yun ding gabing yun. Umalis si Tandang Orico at nagpunta sa baryo upang masolo nilang dalawa ang bahay. Inaasahan na nilang kinabukasan susunod doon ang tatay at nanay ni Criselda upang siya ay sunduin. Pero lumipas ang buong maghapon, hindi dumating ang kanyang mga magulang. Criselda, hindi mo ba pinagsisisihan tong ginawa natin? Ba't naman? Mahal naman kita. Mahal din naman kita. Kaya lang, huwag ka na nga magsalita patungkol dyan. Tulume, nandito na tayo, wala nang sisihan. Kung ano meron ka, sige, pakikisamahan kita. Basta wag mo lang akong sasaktan, ha? Naku, hindi! Ba't ko naman gagawin sa'yo yun? Siguraduhin mo lang, di mo ako lolokohin. Binigay ko sa'yo lahat. Oo naman! Huwag ka mag-alala. Ipapakita ko sa'yo kung talagang... ano na nga tawag doon? Lumipas ang buong isang buwan, hindi pa rin sinundo si Criselda ng kanyang mga magulang. At dito'y nagdadalang tao na si Criselda. Ang naging trabaho noon ni Tolome, pagbubukid, pagtatanim ng palay at pag-aararo. Hindi pa naman panahon ng anihan nung mga panahon na yun. Hanggang sa lumipas pang muli ang 3 buwan. Heto at medyo malaki na ang tiyan ni Criselda at katatapos lang nilang magpaane. Criselda, medyo lumalaki na yung tiyan mo oo nga ano kaya yung magiging anak natin? Criselda, pwede kayang pumunta tayo sa inyo? Oh, bakit? Kasi syempre bilang respeto, kailangan din nating ipaalam sa mga magulang mo na magkakaanak na tayo. Tsaka diba, magmula nang nagtanan tayo, hindi man lang sila pumunta rito. Sa palagay ko, tanggap na nila tapos inaantay lang nila tayo doon. Oo nga O sige. Sa kaparehas na araw nagtungo sila sa bahay nila Criselda. Hindi katulad nung una na masyadong mainit ang sigawan. Ngayon, tahimik at malumanay. Magandang araw po, Daddy. Magandang araw. Maupo ka. Criselda, anak, ilang buwan na yung dinadala mo? Maglilima na po, Daddy. Mainam kung ganon. Ay, po, tumingin ka rito. Ito na po. Alam mo bang, mula nang itakas mo ang anak ko, naisip ko na mukhang hindi ko pwedeng hadlangan ng inyong pagmamahalan. Una sa lahat, nagdaan din ako sa ganyan, kaya't pinabayaan ko kayo. Ayos naman, kahit paano, ipinakita mo sa akin na yung anak ko ay hindi mo pinababayaan. Opo naman. Kailanman, hindi ko po siya pababayaan. Mainam naman kung ganon. Siya nga pala. Katatapos lang ba ng anihan? Opo, katunayan nakapagpaani na po kami. Good. Sige. Tolome, ngayon ko palang to sasabihin sa'yo. Na nandyan na kayo, panindigan nyo at hindi na kami makikialam pa ng mami ni Criselda. Talaga po, Dad? Oo, anak. Salamat po. Basta, wag ko lang malalaman na hindi na kumakain ng anak ko sa loob ng isang araw. Ikaw ang mananagot sa akin. Oho, Daddy. Salamat po. Tanggap na si Tolome ng pamilya ni Criselda. Ganun pa man, hindi nagbigay ng kung anong gamit o pera ang pamilya ni Criselda at pinabayaan pa rin silang manirahan sa kubo. Kasama nilang nakatira sa kanilang kubkuban ang tatay ni Tolome. Nakabukod ito dahil bumukod na rin sila ng bahay.
Isang araw, dumating na naman ang panahon ng tag-ulan. Kailangan na nilang mag-araro. Itay! Tay! Tolome, bakit? Mag-aararo ko yung kalabaw. Nandoon, nakatali. Hoy, umuulan. Itay, baka kasi lumambot na naman eh. Hindi yan, ang lakas-lakas ng ulan eh. Itay, sige na. Medyo nilalamig ako eh. Gusto kong magpainit. Ikaw ang bahala. Habang nag-aararo si Tolome, hinahatak-hatak naman ang kalabaw. Tapos, nakadalawang ikot lang siya sa isang mahabang pinitakan. Kumidlat ng napakalakas at tumama kay Tolome. Intimano, patay si Tolome at ang kalabaw. Nagtatakbo si Orico sa bukid kasama ang asawa ni Tolome na nung oras na yon ay malaki na ang tiyan. Diyos ko po! Tolome, anak! Tolome! Anong nangyari sa'yo, anak? Hindi nila masyadong malapitan ang katawan ni Tolome dahil napakainit nun at makikita mo yung bakal na pang-araro ay nagbabaga pa. Sunog ang katawan ni Tolome, maging ang kalabaw. Iyak nang iyak naman noon ang kanyang asawa. Ganun pa man, wala na silang magagawa. Kapag talaga kinuha ang buhay, kailangan natin itong tanggapin, sa masakit na paraan man o sa madaling paraan. Ibinurol si Tolome sa kanilang bahay, nagdatingan ng kanyang mga kaibigan, kamag-anakan at ang pamilya ni Criselda. Daddy, wala na po yung magiging tatay ng anak ko, Daddy. Anak, talagang ganon. Kalikasan na ang kumuha sa kanya. Siguro'y talagang hindi kayo para sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito pa naman kami ng mami mo. Yang isisilang mo, palalakihin natin ng maayos. Salamat po, Daddy. Tolome, anak. Hindi ka kasi naniwala sa akin eh. Umuulan. Dapat hindi ka na nag-araro, anak. Balae. Balae. Nakikiramay ako. Salamat, Balae. Makalipas ang 5 araw, nilibing na ang katawan ni Tolome. Nag-iisa na lang ang tatay niya sa kanyang tahanan at ang kanyang asawang si Criselda ay umuwi na lang sa kanyang pamilya. Gabi-gabi, nagwawala ang matandang Orico. Nagsisisigaw at tila ba sinisisi niya ang kalikasan sa nangyari. Bakit? Bakit mo kinuha ang aking anak? Nag-iisa na lang ang anak ko na kasama ko sa buhay. Bakit mo siya kinuha? Bakit? Iyak ng iyak ang matanda pero wala na siyang magagawa. Nakalibing na sa lupa si Tolome. Isang gabi, nanaginip ang matanda. Nakita niya si Tolome na kumakatok sa kanilang pintuan hanggang sa nagising ang matanda at nadidinig pa din nito yung katok sa pintuan. Lumingon siya roon. Kitang-kita niya na ang kanyang anak na si Tolome ay naroroon. Kung ano ang itsura nito nang siya ay ilibing, ganon na ganon pa rin. Tolome? Anak! Anak ko! Paano kang... Itay, bakit niyo ko nilibing, Itay? Anak, patay ka na eh. Hindi pa ako patay, Itay. Bakit niyo ko binaon sa lupa, Itay? Bakit? Anak, kailangan niyo. Papatayin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nailibing sa lupa. Ikaw! Galit na galit ang katawan ni Tolome habang sinasakal ang kanyang ama at ilang beses din itong hinagis sa bukid.
ang pinagtatakahan ni Tandang Uriko kung bakit napakabilis ng pagkilos ng katawan ng kanyang anak kahit na ito'y sunog-sunog. Papatayin kita! Papatayin kita! Napansin din ni Matandang Uriko na parang malaki ang pinagbago ng kanyang anak. Naisigaw pa nga niyang, "Hindi ikaw ang anak ko, isa kang dyablo na gumagaya sa aking anak." Nang sabihin yon ni Tandang Uriko, bigla na lamang itong nawala. Nawala! Kinabukasan, si Criselda naman ang dinalaw ni Tolome. Umuulan din noong mga oras na yon at katanghaliang tapat. Napansin niya sa bintana ay merong nakatayo. "Sino yan? Dad? Ikaw ba yan?" Hindi man niya nakikita ang mukha nun dahil nagre-reflect lang ito sa bintanang salamin. Kapansin-pansin, yung tindig ng lalaki ay para bang si Tolome. "Tolome? Ikaw ba yan, Tolome?" Hinawi noon ang bintanang salamin at dito'y nakita niya yung sunog na mukha ni Tolome. Nagulat pa noon si Criselda kaya siya nadulas. "Tolome! Paano kayo?" Gulat na wika ni Criselda. At ito namang si Tolome ay nagpupumilit na pumasok. Maniwala kayo o hindi, sa bintanang bakal at sa simentong kinapitan ng bintana ay tumagos si Tolome. Criselda, bakit ka pumayag na ilibing ako? Hindi pa ako patay." "Tolome, paano kang nabuhay?" "Criselda, meron kang kasalanan kung bakit ako nilibing. Iniwan mo ko. Nagkaiyakan pa silang dalawa at nag-akapan. Maya-maya pa, kinakapa ni Tolome ang tiyan ni Criselda. Kasabay noon ang mahigpit na paghawak sa damit. Isinaldak ni Tolome si Criselda sa kama, dahilan kung bakit ito dinugo. Papatayin kita, Criselda." "Tolome, yung anak natin!" "Hindi akin yan. Hindi ako ang tatay niyan." Maya-maya pa ang tatay ni Criselda ay sinipa ang pintuan. Dali-dali itong nagpaputok ng baril at nagtatakbo ang katawan ni Tolome na tumagos lang sa bakal. "Criselda, anak, ayos ka lang ba?" "Dad, yung tiyan ko, anak. Yung tiyan ko." Nakunan si Criselda. Nahulog ang kanilang anak. Kinabukasan ng gabi, ang Matandang Uriko ay nagbabalot-balot na. Gusto niyang lisanin na ang kanyang tahanan at ibenta. "Aalis na ako rito. Hindi na maganda ang nangyayari. Lilisanin na kita at ibebenta na kita." Wika ng Matandang Uriko, maya-maya pa'y merong sumagot sa kanya. "Bakit mo ibebenta to? Ha, Uriko?" Nang lingunin niya kung sino ang nagsasalita, ang kanyang anak na si Tolome ay nakatayo sa pintuan habang merong hawak na panabas. "Anak, wag mong gagawin sa akin yan. Tatay mo ako, anak." "Hindi kita tatay. Papatayin kita!" Tinabas noon ni Tolome ang kanyang ama, pero madali itong nakatalon ng bintana at nagtatatakbo. Nakita si Tandang Uriko ng kanilang kapitbukid, kaya't madali siyang nilapitan. "Pare, ano bang nangyayari sa'yo?" Wika nung matanda. Pare, yung katawan ni Tolome, bumangon pare." "Ha? Pero paano nangyari yun, pare?" "Hindi ko alam. Ayan na siya." Nakita rin ng isa pang matanda ang katawan ni Tolome.
na merong hawak na panabas. Hinagad silang dalawa kaya't madali silang nagtatakbo papunta sa baryo. Kumalat sa baryo ang kwentong yun. Nang dahil dito maraming nagsasabi na mukhang si Tolome ay hindi pa talaga patay. Meron din kasing nagsasabi nang ito ay nakaburol, nakikita nilang gumagalaw ang nakapikit na mata ni Tolome. Medyo dumidilat pa nga raw yun. Tapos ang mga kamay ni Tolome ay medyo gumagalaw. Tapos parang yung kanyang tiyan ay nagtataas ibaba, senyales na mukhang humihinga pa ang katawan ni Tolome habang nasa loob ng kabaong. Upang makumpirma na pagdesisyonan nilang magkakapatid na hukayin ang katawan ni Tolome kung saan ba siya nilibing. Hinukay nga nila at nakita nilang yung katawan ni Tolome ay naroroon. Sino bang gumagawa sa atin nito? Imposibleng hindi si Tolome yun. Siya yun pare, hindi ba? Siya nga yun ay nakakagulat. Lumapit sila sa isang pare at pinabendisyonan ang pinaglibingan ni Tolome at pinagdasal para manahimik na raw ang kanyang kaluluwa. Sinasabi din ng pare na mukhang hindi si Tolome ang nanggugulo sa kanila. Kung hindi, merong nagkukunwari at ginagaya lang ang itsura ni Tolome. Nalaman din yon ng pamilya ni Criselda kaya't pumunta rin sila sa araw ng paghuhukay sa katawan ni Tolome at pagbebendisyon. Sana'y matapos na ang lahat. Sana lang talaga. Wika ng matandang Orico at kinabukasan nabili na ang kanyang lupain sa bukid. Inaasahan ni Tandang Orico at Criselda na hindi na muli pang magpapakita ang katawan ni Tolome. Pero nagkamali sila dahil isang gabi, si Criselda ay mahimbing na ang pagtulog nang bigla siyang maalimpungatan. Napadilat ito at nakita niyang ang katawan ni Tolome ay naroroon sa kanyang tabi at nakaakap pa sa babae. Labis ang takot na naramdaman noon ni Criselda kaya siya nagsisigaw. Dali-dali namang dumating ang kanyang mga magulang pero wala silang nakita. Ang matandang Orico naman, ganon din ang sinapit sa kaparehas na gabi. Ayaw talaga silang patahimikin ng katawan ni Tolome. Lumapit naman sila sa isang batang albularyo na taga Cebu. Ang nagrekomenda rito yung mismong tatay pa ni Criselda. Joey, totoo bang katawan ni Tolome ang nanggugulo sa amin? Sir, hindi po. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo po niyan, isang nilalang ang nanggugulo sa inyo, maging kay Tandang Orico. Paano ipaliwanag mong maigi? Ganito po yan. Bago tamaan si Tolome ng malakas na kidlat, merong isang nilalang na nag-aabang. Kukunin niya ang mutya na tatama sa puno. Hindi ho ba sa bukid nila merong isang malaking puno na nakapagitna sa bukid? At malapit doon si Tolome habang nag-aararo. Ngayon, imbis na sa puno tumama yung kidlat, kay Tolome ito tumama. Labis na ikinagalit ng nilalang yung nangyari dahil lang inaasahan ng nilalang yung mutya na tatama sa puno ay kanyang makukuha. Nang dahil doon, yung katawan ngayon ni Tolome ay isinumpa ng nilalang na kailanman ay hinding-hindi niya patatahimikin yung mga mahal nun sa buhay bilang paghihiganti. Ano? Mutya? Ano bang sinasabi mo? Ano bang sinasabi mo ha, batang albularyo? Hindi namin maintindihan. Ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo na hindi ko ho ito kaya. Saan pa kami lalapit? Malayo po si maestro. Sinong maestro? Yun ding oras na yon ikinagulat ng batang albularyong si Joey
dahil si Kanole ay nasa Cebu. Dumating ito kasalukuyang siya ay nagtatawas. Tao po. Si maestro yata yon. Sino bang maestro? Oo nga, sino ba yon? Tao po. Maestro, kayo ho pala. Pasok ho kayo. Oh, Joey, kamusta rito? Dami mong pasyente ah. Maestro, salamat naman at dumating ka. Kasi meron akong problema ang laki. Ano yun? Kasi merong taong tinamaan ng kidlat. Tapos, merong nilalang na nagsumpa sa kanya. Kasi yung kidlat na tumama sa katawan ng tao, gusto niyang kunin yung mutya. Kaya lang dahil sa tao tumama yun, hindi na ngayon makuha ng nilalang, isinumpa ngayon yung katawan nun. Tapos ngayon bumabangon yung katawan, tapos nanggugulo. Maestro, kayo na pong bahala. Hindi ko po kayang i-handle ang ganitong klase ng sitwasyon. Sige, ako nang bahala. Nole, gaano ko sigurado na matutulungan mo kami? Manood na lang po kayo. Maya-maya pa, ikinagulat ng karamihan na yung mismong katawan ni Tulume ay tinawag ni Kanole. Pumasok ito dire-diretso sa loob ng bahay ng batang albularyong si Joey. Oh, eto na siya. Tinawag ko. Nagsisiksikan sa isang gilid ang pamilya ni Criselda, ganon din ang matandang Urico. Hindi sila makapaniwala na kayang tawagin ni Kanole ang katawan ni Tulume. Tulume, alam kong hindi ikaw yan. Pwede ka bang makausap? Pwede. Sino ka bang talaga? Alam ko una pa lang, hindi ikaw si Tulume. Hindi katawan ni Tulume ang nanggugulo sa kanila. Ano bang dahilan mo bakit mo ginagawa yan? Ginagawa ko ito dahil isinumpa ko ang katawan ni Tulume. Gusto kong kunin ng mutyang tatama sana sa puno kaso nandoon siya. Maling-mali ang pagbayag ng matandang ito. Napayagan si Tulume na mag-araro sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Yun lang ang dahilan? Tapos ano? Sinumpa mo yung katawan? Oy, gano'n naman pala eh. Di sana yung katawan ni Tulume ang ginagambala mo. Dahil sa sinumpa mo yung katawan ni Tulume nang patay na siya, ginagaya mo para manggulo. Yung totoo, anong dahilan mo? Hindi na kumibo ang nilalang. Maya-maya pa'y nag-orasyon si Kanole at hinubaran niya ito ng kasuotan. Tumambad sa kanila ang pangit na muka ng isang lalaki. Nang makita yon, ni Criselda ay nagsisigaw siya. Maya-maya pa, ang nilalang ay bigla na lamang nawala. Maestro, saan ho siya nagpunta? Joey, mag-iingat ka. Problema mo na ngayon ang problema nila. Maestro, paano pong gagawin ko? Joey, makinig ka sa akin. Dito ka lang. Hanggat nandito ako sa Cebu, hinding-hindi ka maano. Tatapusin natin to. Tandang Urico. Bakit ho? Halika, sumama ka sa akin. Maaring meron pang isang malalim na dahilan kung bakit nagagalit ang nilalang na yun sa iyo. Saan ka ba nakatira? Halika at puntahan natin yung bahay mo. Sige ho. At kayo naman po, makakauwi na kayo. Hindi, dito lang kami. Gusto naming malaman ang lahat ng mangyayari. Siya nga naman ho, Kuya Nole. O sige, antayin niyo ang pagbabalik namin. Nagtungo si Kanole at si Tandang Urico sa kanyang tahanan. Dito naghanap ng ebidensya si Kanole sa tunay na dahilan kung bakit galit na galit ang nilalang na gumagaya sa katawan ni Tulume. Yung kahon na malaki. Yung nasa ilalim. Ilagay mo rito, Manong. Sige. Binuksan ni Kanole ang kahon na malaki. Sa loob noon ay merong baul. Tinanggal niya ang lahat ng laman at dito'y tumambad sa kanila ang kakaibang kasuotan. Saan mo to nakuha? Dyan lang. Saan nga? Dyan sa bukid ko. Kailan? Matagal na.
Binata pa ako nang buksan ko ang bukid na ito. Noong araw puno ito ng talahiban. Habang ako'y nag-aararo, nakita ko ang kasuotan na yan. Ito ang hinahanap ng nilalang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ito yung ikinagagalit ng nilalang. Ha? Bakit? Kasi ang kasuotan nito ay importante sa kanila. Alam mo bang, ang bawat lahi ng nilalang ay lumalaban din sa isang digmaan? Maaaring ito yung kasuotan ng nilalang na nanggugulo sa inyo na nagpapanggap na si Tulume. Hinahanap niya ito. Anong gagawin natin? Isoli na lang kaya natin? Yun ang dapat. Kailangan natin tong isoli. Akin na yan. Nagtungo sila sa gitna ng kabukiran kung saan bumubuhos pa rin ang napakalakas na ulan. Ang matandang Uriko ay takot na takot. Baka raw tamaan siya ng kidlat. Sige na, bumalik ka na ron sa bahay mo. Maya-maya pa, kumidlat na naman ng napakalakas at ito'y tumama sa isang malaking puno na nakatayo sa bukid. Inakala ng matandang Uriko na si Kanole na ang tinamaan. Pero ang kinagulat niya, pagkatapos ng malakas na kidlat ay sumisigaw pa si Kanole. Andito na yung hinahanap mo. Wala nang dahilan para guluhin mo pa ang mahal sa buhay ng matandang Uriko. Halika! Kausapin mo ko! Pagsigaw ng ganon ni Kanole, nagpakita sa kanya ang tunay na itsura ng nilalang. Nakakatakot kong titignan. Maayos na nakipag-usap si Kanole at maayos ding nagpaalam ang nilalang. Patawad sa panggugulo ko. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na mauulit. Mainam naman kung ganun. Maraming salamat din sa iyo. Sa tagal ng panahon kong hinanap ito, hindi ko alam na ang aking mga kalasag at kasuotan ay nariyan pala sa bahay. Oo nga eh. Sige na kaibigan. Maraming salamat. Bigla yon naglaho sa harapan ni Kanole at maayos niyang ibinalita kay Tandang Uriko na ayos na ang lahat. Kaya lang ang problema, pinaalis sila ng may-ari dahil nga naibenta na yun at kinagalit pa ng may-ari kung bakit kinuha ng matanda at ni Kanole ang kahon sa ilalim ng kama dahil ayon sa bagong may-ari kasama yon sa bentahan. Kuya, makinig ka sa akin. Kung hindi namin yun binigay sa nilalang, baka kayo naman ang guluhin. Tapos na. Wala nang problema. Maraming salamat. Ang matandang Uriko ay bumalik na sa mismong bago niyang tahanan. Umuwi si Kanole sa bahay nila Joey at dito niya binalita ang mga nangyari. Gulat na gulat si Criselda at ang tatay nito. Paano raw nagkaroon ng ganong klase ng kasuotan sa bahay ni Tandang Uriko? Ayon sa paglalarawan ni Kanole, ang kasuotan na yon ay parabang gawa sa gintong bakal tapos mabigat. Meron pang ang parang maskara at meron ding espada na parang gawa sa ginto. Maraming salamat ho, maestro. Maasahan ho talaga kayo. Alam niyo, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang talaga at nandito kayo sa Cebu. Ano ho palang ginagawa niyo rito? Joey, napadpad ako rito dahil meron akong pinuntahan. Criselda, mula ngayon, wala nang manggugulo sa'yo. Lagi mo na lang isasama sa panalangin mo yung napangasawa mo. At kayo rin po, sir. Maraming salamat ho. Walang anuman. Aalis na po ako. Mga kababayan, isang magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat. Ito pong muli si Commander JH, ang nagbibigay ng magandang story sa inyo patungkol kay Kanole. Huwag po kayong aalis dahil meron po akong importanteng sasabihin. Si Kanole po sa ngayon hindi nanggagamot. Kalalabas lang po ng kulungan, wala po siyang kagamit-gamit sa panggagamot. Kaya po yung mga nagchat-chat sa akin na nangungulit at hinihingi yung address ni Kanole, hindi po natin ito pwede basta ibigay.
Yung mga gusto pong magpagamot, hindi pa po pwede sa ngayon dahil wala nga po siyang gamit panggamot at kalalabas lang po ng kulungan. Mag-a-announce po ako rito kung kailan po siya manggagamot. Pagkatapos po noon, kontakin nyo ako sa aking Viber na 0948-5230-887. Sana'y nagkakaintindihan po tayo dahil marami pong nangungulit sa Viber at text. Inuulit ko, sa ngayon hindi po siya nanggagamot. Ia-announce ko rito kapag pwede na siyang manggamot. Pag po pwede na siya, walang problema, kahit sino sasamahan ko kayo basta hindi rin po ako abala. Maraming salamat po sa pakikinig.